Bigla ako natakot dito sa pinasukan kong bundok. Meron pala ditong paghalagalang oso. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 7 ng umaga. Ihatid ko nga pala si Kenshin sa school. Kasama na nga pala niyang naglalakad yung mga kaklase niya. Mula sa bahay hanggang school ay naglalakad si Kenshin ng 40 to 45 minutes. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto. Dahil marami na siyang kasama naglalakad. Kaya dito ko na lang siya ihahatid. Pagpas nga po mga auntie ng pedestrian lane. Bago ako pupunta ng Hatake or Bukid, bibili muna ako ng iinumin ko dito sa vending machine. Pagkatapos ko may hatid si Kenshi, ay dediretso na ako sa bukid. Andito na nga po pala tayo sa bukid. At magtatanim tayo ng gabi. Yung mga sayote, ang gaganda na. Dahil marami naghahanap ng nabili kong camera dati na yung Insta360. Yung ibang anggulo po dito sa ating mini vlog, yun ang camera na gamit ko. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minutong pagbabike, nakarating na ako dito sa bukid namin. Kaya nga pala ako nagpunta dito dahil magtatanim ako ng gabi. Ito nga po yung nabili ko nung isang araw. Yung Insta360 na nabili ko dati, hindi ko masyadong ginagamit kapag daily vlog. Gusto ko sana gagamitin ko lang kapag travel vlog. Pagkatapos ko naman magtanim ng gabi, dinaligan ko muna. Tapos maglalagay naman ako dito ng net. Mahaba nga pala tong net na to. Ang sukat ay nasa 5 meters. Ito yung nabili ko dati sa Shein mga auntie. Dalawa yung nabili ko. Saktong-sakto dito sa greenhouse. At habang nandito ako sa bukid, grabe, sobrang init na para ako napapasok. Pero kailangan ko tong tapusin para kapag bumalik ulit ako dito, konti na lang yung lalagyan ko ng net. Medyo nakakapagod nga po, pero laban lang. Yan po, tapos na ako maglagay ng net at magtanim ng gabi. Bali, nakapagdilig na nga rin po pala ako. Tara, alis na tayo. Next time na lang ulit ako babalik dito. Grabe, sobrang init na ngayon. Hindi na pantay yung kutis ko. Mas maitim na yung kamay ko kaysa sa ano. Pagkatapos ng siyam-siyam, sa wakas natapos din ako. Sa susunod, babalik ulit tayo dito. Bali, magtatanim ulit ako ng mga panibagong gulay. Pagkatapos ko naman dun sa bukid, nagbike ulit ako. Papunta naman dito sa bundok. Napaka-presko nga dito at nakaka-relax. Habang naglalakad ako, meron ako nakitang maliit na bahay. Walang tao, parang inabandon na ata. Hindi pa man ako nakakalayo. Bigla ako natakot dito sa nakita ko. Yung nakapaskil na yun ay meron daw ditong paghalagalang oso. May gumagala daw dito na bear. Sa sobrang kaba ko at takot, naisip ko na lumabas na ng bundok. Syempre, kailangan kong unahin yung kaligtasan ko. Ito pa naman sa amin, halos araw-araw, laging binabalita sa TV na may mga gumagalang oso dito sa may bundok. Next time, hindi ko na yun gagawin. Nakakaba kaya mga auntie. Wala man ako nakitang oso. Doon pala sa signage na nakita ko, bigla na ako natakot mga auntie. Pagkatapos ulit ng ilang minutong pagbabike, ay nagpunta ulit ako dito sa may Puts Pa. Bali public Puts Pa po ito. Wala itong bayan. Pwede ka magbabad dito kahit ilang oras. Siguro mga 20 minutes lang ako doon. Umalis na rin ako kaagad at nagbike ulit. Papunta naman doon sa kabilang kanto. Ito nga ako pupunta sa may bilihan ng ice cream. Minsan kami nila uncle yung hapon. Kapag napapadaan kami dito, ay dito kami buibili. Sarap kasi yung binibenta nila ditong ice cream. Gatas talaga ng baka mga auntie. Yung isang ganitong cone ay nagkakahalaga ng 400 yen mahigit. Masarap kumain ng ice cream ngayon. Lalong-lalo na napakainit ang panahon. Ito nga palang lugar na to kung nasaan ako ay medyo may kalayuan doon sa bahay namin. At habang kumakain ako dito ng ice cream, ito nag-i-spray ng tubig ang pinapanood ko. Alam nyo ba, hindi ko alam pero habang tumatagal, parang gusto ko na lang yung tahimik na buhay. Yung parang ganito, gumagala ng mag-isa at kumakain ng mag-isa. Yung tipong kahit wala kang kasama, ay kaya mo nang ikaw lang. At ang higit sa lahat, kahit ikaw lang mag-isa, ay masaya mga auntie. Simula nung tumira ako dito sa Japan, yan yung isang ugali ko na nagbago. Dati, isa akong extrovert. Ngayon, ay naging introvert na. Gusto ko ng tahimik at ayoko ng maingay. Para hindi naman maboring. Binibisi ko yung sarili ko sa pagnood ng Netflix, pag-games, pag-garden, at pag-edit ng mga mini-vlogs. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadam dangat sabi.